Dominant Protector. Credit to the author. 2,941.50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sinabi ni Miracle Dr. Linford na pinababayaan na niya si Andy. Hindi lang iyon, pero hinahayaan niya tayong magpatuloy sa pamamahala sa negosyo ng kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Larkins, pero partikular niyang hiniling sa Jenny natin na mamahala sa bagay na ito. Sabi ni Tommy. Hayaan mo si Jenny na managot. Sige, nakuha ko na. Tumango si Edmund, hindi na nagsalita pa. Huminto naman si Tommy kailan ba naging napakahiwaga ng kanyang ama. Dahil sa desisyon ni Terence, lahat ng nakapaligid sa kanya, kasama ang fatty boy, ay nalaglag ang kanilang mga salamin. Hindi lang niya pinarusahan ang bahay ni Lane, ngunit pinayagan din niya silang magpatuloy sa pagtatrabaho sa kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins. Ipinakita nito kung gaano niya kamahal ang pamilya Lane. Gayunpaman, ito ang desisyon ni Terence. Hindi naglakas loob na tanungin ito ni fatty boy kahit may pagdududa. Kaya naman, 100 milyon mula sa 1.5 bilyong fatty boy ay inilipat sa account ni Lane muli para magsimula muli ang kanilang kumpanya. Ang 100 milyon hanggang 1.5 bilyon ay isang maliit na ratio, ngunit ang moral ng bahay ni Lane ay lubos na pinalakas ng pagbabalik ng babaeng henyo, si Jasmine. Lalo na ang mga matatandang empleyado na nakipag-away kay Jasmine kahit na wala silang sweldo o bonus, handa silang makipag-away muli sa kanya. Mag-isang pinalaki ni Jasmine ang negosyo ng bahay ni Lane, at buong tiwala sila sa kanya at ganoon din ito ngayon. Sa wakas ay tapos na ang lahat, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Terence. Si Terence, sa kabilang banda, ay sa wakas ay bumalik sa kanyang buhay paaralan, bumalik sa kanyang mga araw sa paaralan, sa cafeteria, at sa bahay. Bumalik ka na. Bahagyang nagulat si Melissa nang makita si Terence sa silid-aralan, ngunit nananatili pa rin ang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Yes, I'm back. How's your health recently? Wala namang problema, di ba? Tanong ni Terence. Hindi, simula nang uminom ako ng spirit herb last time, wala nang problema. Umiling si Melissa. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Terence, ngunit nag-aalala pa rin siya. Pansamantala lang ang kalagayan ni Melissa, at hindi niya alam kung gaano ito katagal. Ang jade sa kanya ay hindi na gumagana, at si Terence ay kailangang humanap ng kapalit bago mawala ang epekto ng Langia York, Linggrass. Kung hindi, ang katawan ni Melissa ay isang ticking time bomb pa rin. Umupo si Terence sa kanyang pamilyar na upuan at tumalikod na walang kamalay-malay, nalaman lamang na wala na doon si Jenny. Palagi niyang sinusulyapan ang ginagawa ni Jenny bago ang klase, ngunit ngayon. Iniisip niya kung ano ang 100% rate ng tagumpay ng pananaliksik sa pagpipino ng tableta ni Jenny. Hindi ka naman ginugulo ni Polong kanina, di ba? Tanong ni Terence pagkaupo. No, he did. Isang beses lang niya akong tinawagan at tinanong ang physical condition ko. Sabi ni Melissa. Kung gayon, ano ang iyong sasabihin? Tanong ni Terence. Sinasabi ko lang ang totoo. Pagkatapos mo akong tulungang kumuha ng mga spirit herbs, naging maayos na ang katawan ko. Sabi ni Melissa. Ito lang. Napag-alaman ni Terence na kakaiba na si Polong ay naglalabas ng mga walang kabuluhang paksa sa telepono. At, tinanong niya ako kung saan ako nakatira kamakailan. Namula si Melissa. Medyo nainis siya sa tanong ni Polong, pero siya naman ang nobya nito, at wala siyang magagawa. Hehe, alam kong hindi magiging ganito kabored si Polong. Kaya ito ang pinagkakaabalahan niya. Parang hindi pa rin siya sumusuko. Sabi ni Terence, naliwanagan. But thinking about it, with his current status, siguradong hindi siya susuko. Mayroon siyang kapatid na elder ng Sky Elixir Sect, at iyon ay isang napakakaakit-akit na pagkakakilanlan. Kahit na hindi niya gusto si Melissa, hindi siya basta-basta susuko sa isang freelancer na tulad ni Terence. Habang nag-uusap sila, pumasok si Boss Bale sa silid-aralan at nakahinga ng maluwag nang makita niyang ligtas na nakabalik si Terence.
Siya ay pinakatakot na ang Charlie ni Nuno ay gumawa ng isang bagay kay Terence sa panahon ng makalangit na elixir sex pagsubok, ginagawa ito upang Terence ay hindi na bumalik. Ngunit ngayon, tila ang ninuno ng Charlie pa rin ang sumunod sa mga patakaran. Sa katunayan, hindi sa ayaw ni Patriarch Charlie, ngunit ayaw niyang maapektuhan ng opinyon ni Boss Bale sa kanya ang plano ng tagapagmana ng elementong kahoy. Kailangang malaman ng isa na ang tagapagmana ng elementong kahoy ang pinakamahirap na ipasa sa lahat ng mga tagapagmana, kaya kailangang maging maingat si Patriarch Charlie. Gusto niyang patayin si Terence, ngunit kailangan niya ng paraan para magawa iyon nang walang nakakaalam. Maging si Boss Bale ay hindi makapaghinala sa kanya, at kailangan niyang ipamukhang may mali. Gustong lasunin ng Hidden House Hale si Terence, at ito ay isang magandang pagkakataon para sa ninuno na si Charlie. Kung may nangyari kay Terence, maaari niyang ganap na sisihin ito sa Hidden House Hale. Hinding-hindi siya makontak ni Boss Bale. Sa makatuwid, ang ninuno na si Charlie ay nagtatrabaho sa buong gabi sa silid-aklatan ng sutre sa nakalipas na ilang araw, naghahanap ng ilang sinaunang at mahirap na mga recipe ng lason. Hindi maaaring maliitin ang kakayahan ni Terence. Kung natuklasan ni Terence ang lason, mawawala ang epekto nito. Gayunpaman, nagbunga ang pagsusumikap. Pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi ng pagsusumikap, nakahanap talaga si Patriarch Charlie ng angkop na sinaunang recipe ng lason. Sa halip na tawagin itong recipe ng lason, mas mabuting sabihin na ito ay isang alternatibong recipe. Ang recipe na ito, pagkatapos ng pagkonsumo, ay hindi papatay ng sinuman, ngunit tatatak nito ang lakas ng mga practitioner sa ilalim ng Sky Class. Sa madaling salita, hindi magagamit ng taong nalasan ang kanilang mental cultivation technique o ang tunay na chi sa kanilang katawan. Sa oras na ito, parang ordinaryong tao lang sila. Ang pinakamahalaga, ang lason na ito ay walang lunas. Kahit ang inventor ng lason na ito ay walang panlunas. Wahahahaha. Nang makita ang recipe ng lason, tumawa ng malakas si Patriarch Charlie. Terence, **** ka, nakahanap na ako ng paraan para patayin ka. Boss Bale, hindi mo man lang napanaginipan ito ha. Kung ikaw ay naging lumpo, ang iyong alagad ay magiging lumpo din. Ako, si Charlie, ay talagang eksperto sa paglikha ng mga lumpo. Wahahahaha. Matapos makuha ang recipe ng lason, ang unang ginawa ni Patriarch Charlie ay umalis sa aklatan ng sutra at tawagan ang kanyang paboritong disipulo, si Harry. Binabati ni Disciple Harry si Master. Pumasok si Harry at York, muko ng malalim sa ninuno ng Charlie. Master, may kailangan ka ba sa akin? Nakita ko ang recipe ng lason. Habang nagsasalita siya, ipinasa niya kay Harry ang isang kopya ng recipe ng lason. Oh! Master, napakabilis mong nahanap. Congratulations, Master. Sa wakas tapos na si Terence. Kinuha ni Harry ang recipe at magalang na tiningnan ito. Agad niya itong pinuri, great, this is great. Nalasan si Terence, kaya magiging isang piraso ng cake para patayin siya ng iba. Sa ganitong paraan, hindi tayo maghahinala ng matandang iyon na si Bale o kung ano paman. 2,942. Oo, pero sana ay hindi pa nakita ni Boss Bale ang recipe ng lason na ito. Kung hindi, siguradong maghahinala siya. Pero hindi ito malaking problema. Ang recipe ng lason na ito ay hindi natatangi sa ating 5 elementong sekta, at ang naglason dito ay ang nakatagong pamilya Hale. Hindi dapat maghinala si Boss Bale ng ganoon kadali. Sabi ni Patriarch Charlie. Itong recipe ng lason, ito ay masyadong sukdulan. Wala sa mga halamang gamot ang lason, at ang mga ito ay hindi nakakapinsala sa katawan ng tao, ngunit kapag pinaghalo, sila ay lubhang nakakapinsala sa mga practitioner sa ilalim ng Sky Class. Gaano man kalakas at kaalerto ang Terence na iyon, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan, hindi niya makikilala ang lason na ito. Puri ni Harry matapos tingnan ang recipe. Ibigay mo itong poison recipe sa nakatago mong pamilya, pero huwag mong banggitin ang pangalan ko. Tama ka, walang pakialam na sabi ni Patriarch Charlie. Huwag kang mag-alala, Master, kung maghinala si Boss Bale, itulak mo lang ako.
Alam naman ng lahat ang tungkol sa galit ko kay Terence, at kahit na malaman ni Boss Bale na ginawa ko ito, wala siyang magagawa. Kung tutuusin, ang paggawa ng recipe ng lason ay ganap na nasa saklaw ng responsibilidad ko bilang isang elder. Kakayanin ko ito nang hindi alam ng sino man. Tinapik-tapik ni Harry ang kanyang dibdib. Oo, maaari kang pumunta. Tumango si Patriarch Charlie bilang kasiyahan. Hindi nag-aksaya ng oras si Harry. Pagkalabas niya ng kwarto, tinawagan niya ang hidden house mo. Elder Kang, may progress na ba sa lason? Lolo, nakita mo na ang tawag ay mula kay Harry. Kinuha niya ang telepono at magalang na nagtanong. Oo, nag-effort ako para sa lason na ito. Alam mo, napaka-sensitive ng posisyon ko sa Sky Elixir Sect. Hindi ko masabi sa Young Master ang tungkol dito. Kahit alam niya, hindi siya papayag sa desisyon ko. Direktang kinuha ni Harry ang lahat ng responsibilidad sa kanyang sarili. Huwag kang mag-alala, Kuya Kang, alam ko. Kung gayon, nakuha mo na ang lason. Maingat mong tinanong si Old Master. Nakuha ko. Ito ay 1,000 taon na lason. Ang epekto ay ganito. Habang nagsasalita siya, ipinaliwanag ni Harry ang epekto ng lason sa matanda. Kahanga-hanga. Matanda, natuwa ka nang marinig ang recipe. Magandang bagay ito. Kung mawalan ng lakas si Terence, maaaring patayin siya ng sinuman. Tama, pero tikom ang bibig mo. Huwag mo akong ibenta. Utos ni Harry. Elder Kang, alam ko ang ginagawa ko, mabilis na sabi ni Old Master. Oo. Tumango si Harry at sinabi sa matanda ang recipe. Mabilis at maingat na naitala ni Old Master ang mga nilalaman ng recipe ng lason, at pagkatapos ay mabilis na nadial ang telepono ni Old Master Hale. Walang espesyal na ekspresyon ang ipinakita ni Boss Bale nang makita si Terence, tumango lang sa kanya bago magsimula ang klase. Mga estudyante, malapit na ang final exams. Bagamat ang final exams ay itinakda ng klase namin at iisa lang ang subject, napakahirap pa rin. Ayokong makita ang mga estudyante ko na kumukuha ng make-up exams, kaya simula ngayon, makinig ka sa bawat salita na sasabihin ko. Ang mga salita ni Boss Bale ay nagpasigla sa lahat ng mga mag-aaral sa klase, maliban kay Terence, na relax pa rin tulad ng dati siya ay exempted sa pagsusulit, at siya ay nakikinig sa klase dahil sa interes. Gayunpaman, nakaramdam ng kaunting pagkabagot si Terence pagkatapos noon. Mula ngayon, ang klase ni Boss Bale ay magiging isang detalyadong pagrepaso sa kung ano ang natutunan niya ngayong semestre, at walang anumang mga halimbawa tulad ng dati may ilang mahahalagang punto lamang, at naunawaan na ni Terence ang mga ito, kaya medyo nakakabagot. Sa wakas ay natapos na ang klase, at nagpaalam si Terence kina Melissa at Boss Bale bago umuwi para magsaliksik sa Jade Space. Kalalabas lang niya ng school nang makatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero mula kay Iron Lake. Hello, kamusta? Kinuha ni Terence ang telepono at nahulaan kung sino ito. Hello, ito ba si Mr. Terence? Ako si Jasmine. Isang magandang boses ng babae ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Ito ay malinis at nakapapawing pagod, ngunit si Terence ay medyo nabigo. Ang Jasmine na ito ay hindi isang taong pamilyar sa kanya. So it's Miss Lane. Alam mo naman ang sinabi ko sa pamilya mo, Lane, di ba? Tanong ni Terence. Alam ko, sinabi ni Tito kay Jasmine ang lahat. Salamat sa pagligtas sa buhay ng aking ama, Mr. Linford. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang sitwasyon, sabi ni Jasmine. And, I've heard that you're a genius girl. Sana hindi mo ako biguan. Walang mabuti o masamang damdamin si Terence kay Jasmine, kaya wala siyang sinabi. Hindi kita pababayaan, Mr. Linford. Napakakalma ni Jasmine, at tila hindi siya masyadong nasasabik. Mukha siyang kalmado at matalinong tao. O tama, may kakaiba sa tatay mo, Andy. Pagkatapos mong kunin ang kumpanya, imbestigahan mo ito kapag may oras ka. Si Andy ang may kasalanan, pero hindi ko bibitawan ang taong nanloko sa kanya. Sabi ni Terence kay Jasmine. Siyempre, walang mataas na pag-asa si Terence para dito. Sinabi ni Tommy na ang kumpanya ay nakarehistro sa Bermuda, pagkatapos ng lahat, at walang mga lead sa lahat. Anong F***King Wolf? Ito ay dapat na isang peking pangalan.
Bukod dito, ang paggamit ng gayong peking pangalan ay malinaw na isang lantarang pangungutya at pang-aalipusta. Nangangahulugan ito na ang tao ay isang scammer na may motibo. Ang ganitong uri ng tao ay hindi mag-iiwan ng anumang mga pahiwatig, at ang tanging kapaki-pakinabang na bagay ay ang maghintay para magising si Andy at tanungin siya kung mayroon siyang iba pang mga pahiwatig. Alam ko, kahit walang sinabi si Mr. Linford, iimbestigahan ko pa rin ito. Sabi ni Jasmine. Wala na akong sasabihin. Kayo, Lane family, mag-ingat kayo. Mahinang sabi ni Terence bago ibinaba ang tawag. Pag-uwi, sa wakas ay makakalma na si Terence at mapag-aralan ang paglikha ng espasyo ng Jade. Noon pa man ay inaabangan ni Terence ang paglikha ng Jade Space. Natugunan na niya ang dalawang kinakailangan para sa espasyo ng Jade, at habang wala siyang maraming materyales sa kamay, maaari niyang kumpletuhin ang unang hakbang. Si Terence ay nasa ikalawang York, Gito na ngayon ng sining ng Dragon Mastery, at kaya niyang bumuo ng apoy ng forging. Ang apoy ng forging ay mabubuo lamang ng isang magsasaka na nagtataglay ng mga tunay na katangian ng metal, kahoy, at mga elemento ng apoy sa parehong oras. Ito rin ang kinakailangan para sa isang panday. 2,943. Gayunpaman, napakakaunting mga magsasaka na nagnanais na ang lahat ng tatlong katangian ay maging tunay na mga katangian. Ito rin ang dahilan kung bakit nawala ang mga panday. Hindi katakataka na ang isa ay kailangang nasa mahusay na bilog ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang maging isang palsipikado. Gayunpaman, walang binanggit ang konsepto ng isang palsipikado sa Jade. Ang susunod na hakbang ay subukang bumuo ng Forging Fire. Ang Forging Fire ay hindi tulad ng Alchemy Fire, na maaaring gawing alchemy fires ng mga katangian ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Mayroon lamang isang uri ng pagpapanday ng apoy, ngunit hindi ganoon kadali ang matagumpay na pagbuo at pagkondense nito. May isang practitioner's art para sa Forging Fire sa Jade, at sinundan ito ni Terence, naghahanda na subukan ito sa unang pagkakataon. Noong una, naisip ni Terence na natupad niya ang lahat ng mga kinakailangan at tatagal lamang ng ilang minuto upang mabuo ang Forging Fire. Ngunit nang gawin niya ito, napagtanto niya na siya ay masyadong walang muwang. Ang Forging Fire ay hindi ganoon kadaling mabuo, wala itong kasing daming elemento gaya ng Pale Fire, ngunit masasabi ni Terence mula sa chant na ito ay apoy na nabuo mula sa pagsasanib ng metal, apoy, at mga elemento ng kahoy. Sa kabilang banda, ang proseso ng condensing ng Forging Fire ay talagang halos kapareho ng sa isang Alchemy Fire. Gayunpaman, medyo mas mahirap na pagsamahin ang tatlong uri ng apoy. Ang proseso ng pagpino ay simple, at ito ay masasabing napakadali. Ito ay dahil ang mental cultivation chant upang paikliin ang Forging Fire ay talagang isang sangay ng sining ng Dragon Mastery. Ito ay ang proseso ng pagbabago sa makapangyarihang tunay na chi sa katawan ng isang tao sa pagpapanday ng apoy ng mga katangiang metal, apoy, at kahoy. Ang prosesong ito ay mas madali kaysa sa pag-condensate ng apoy ng tableta. Ang tanging kahirapan ay upang maging isang kwalipikadong master forging ng sandata, ang isang tao ay kailangang makapag-condense ng isang Forging Fire gamit ang tatlong katangiang ito sa kanyang mga kamay. Higit pa rito, kung nais ng isang tao na maghagis ng sandata, dapat ay malayang kontrolin ng isa ang apoy ng pagpanday at ang temperatura ng bawat katangian. Ito ay dahil, sa panahon ng proseso ng smithing, may mga pagkakataon na ang smithing fire ay kinakailangan na magkaroon ng mas maraming katangiang metal, at mayroon ding mga pagkakataon na kinakailangan na magkaroon ng mas maraming katangian ng apoy, o mas maraming katangiang kahoy. Ang mga ito ay hindi palaging pagbabago, ngunit maaari silang magbago anumang oras ayon sa mga pangangailangan ng smithing. Ngayon, hindi pa banggitin na maaaring baguhin ni Terence ang apoy at temperatura ng isang katangian sa kalooban, kahit na ang pagsasama-sama ng metal, apoy, at kahoy sa isa ay napakahirap gawin. Sinubukan ito ni Terence sa loob ng kalahating araw. Ang paggawa ng Forging Fire na may isang elemento lang ay hindi mahirap para sa kanya. Ang kailangan lang niyang gawin ay gamitin ang chant at magagawa niya itong I-convert, ngunit ang paggawa ng Forging Fire na may tatlong elemento ay ibang kwento. Pagkatapos ng kalahating araw na pagsubok, si Terence ay pagod na siya ay puno ng pawis.
Sa huli, nagawa lang niyang gumawa ng forging fire na may dalawang katangian. Hanggat idinagdag niya ang pangatlong katangian, hindi makapag-concentrate si Terence sa tatlong bagay ng sabay-sabay. Isa sa mga katangiang nagpapanday ng apoy ay kailangang patayin. Tungkol sa pagbabago ng temperatura at intensity ng forging fire, madaling magagawa ni Terence kung ito ay isang elemento dahil ganap niyang kinokontrol ang sining ng Dragon Mastery para baguhin ito. Gayunpaman, imposible kung ito ay isang forging fire na may dalawang elemento. Sinubukan ni Terence na baguhin ang temperatura at apoy ng isang katangian, ngunit ang isa ay garantisadong mamamatay sa pamamagitan ng pang-abala ni Terence, pabayaan ang tatlo. Labis na nabahala si Terence sa sitwasyong ito, ngunit wala siyang magawa. Alam niya na ang Roma ay hindi itinayo sa isang araw, at ang lahat ay kailangang gawin ng hakbang-hakbang, ngunit siya ay talagang mabilis na nagsasanay noon, at iyon ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na gawin ang anumang gusto niya. Ngayong nasira na ang kumpiyansa niya, medyo nanlumo siya. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay na Terence ay hindi tumutol sa lahat kapag siya ay nag-iisip tungkol sa kanyang basura kasanayan sa alchemy. Elder George, napakahirap maging panday. Pagpapanday ng apoy na may tatlong katangian at kakayahang baguhin ang intensity at temperatura ng bawat katangian ng sabay-sabay. Nakakabaliw ito. Si Terence ay pagod makalipas ang kalahating araw, at ang pagpino sa forging fire ay umuubos ng maraming stamina at chi. Kaya pagkatapos na maubos ni Terence ang lahat ng kanyang stamina at chi, bumalik siya sa Jade Space upang palitan ang kanyang nawawalang enerhiya. Hindi niya maiwasang magreklamo nang makita si Kuya George. Mahirap ba? Mahirap ba ang tawag dito? Hindi mo ba talaga alam kung gaano kahirap maging panday? Malamig na tumawa si Elder George habang nakatingin kay Terence ng masama. Ang kaunting kahirapan na ito ay mahirap na. Ang isang tunay na manghuhuwad ay dapat na mamatay. Anong ibig mong sabihin? Medyo nabagabag si Terence sa ugali ni Elder George. Ang matandang ito ay hindi sumagot kapag hindi siya nagtanong, at kapag nagtanong siya, mawawalan siya ng memorya o magiging sarcastic. Hindi ko pa nababawi ang alaala ko. Sabi ni Elder George. Pwede bang tigilan mo na ako sa pakikipaglaro? Mapait na ngumiti si Terence. Gayunpaman, wala ka bang paraan upang gawin ang malalim na chi necklace? Dapat ay mayroong isang Forging Master's Mental Cultivation chant dito, malalaman mo kapag tiningnan mo ito. Sabi ni Elder George. Naasar si Terence sa ugali ni Elder George, ngunit alam niya na ang Elder George ay isang imahe lamang ngayon. Walang kwenta ang pakikipagtalo sa kanya, kaya hinayaan na lang niya ito. Gayunpaman, curious pa rin si Terence sa sinasabi ni Elder George. Binuksan niya ang drawer at inilabas ang refined method ng essence necklace na nakuha niya sa library ng pamilya Taganlong. Ang unang bahagi ay katulad ng paraan ng pagpino ng jade pendant. Ito ay isang paglalarawan ng mga materyales na ihahanda at isang paglalarawan ng antas ng panday. Teka, mayroon ding mga antas para sa mga panday. Nanlaki ang mga mata ni Terence habang tinitingnan ang paglalarawan. Walang anumang panimula sa paraan ng pag-condense ng jade pendant. Alinman sa sining ng Dragon Mastery ay hinati ang mga antas ng mga forger sa iba't ibang antas mula sa mga normal na forger, o ang condensation ng jade space ay maaaring kumpletuhin ng pinakamababang antas ng mga forger. Sa makatuwid, walang paliwanag sa paraan ng pag-condensate ng jade pendant. Pagkatapos ng lahat, ang pamamaraang ito ay para lamang sa mga nagsasaka ng sining ng Dragon Mastery, hindi para sa mga huwad. Kung tutuusin, imposible para sa isang manghuhula na magkaroon ng suot na jade Terence. Kapareho pala ng hanay ng mga panday ang hanay ng mga magsasaka. Sila ay nahahati sa 4 na ranggo, langit, lupa, itim, at dilaw. Ang pinakamataas ay ang ranggo sa langit, at ang pinakamababa ay ang dilaw na ranggo. Gayunpaman, hindi tulad ng hanay ng mga cultivator at alchemist, ang mga panday ay mayroon lamang itong 4 na ranggo. 2,944. Tulad ng para sa essence necklace, maaari itong pinuhin ng isang dilaw na ranggo na panday. Sa appendix sa likod ng paraan ng pagpino ng malalim na kwintas ng chi ay ang pag-awit ng paglilinang ng isip para sa mga panday na may dilaw na grado.
Nagtataka itong tiningnan ni Terence, ngunit pagkatapos ng ilang sulyap, naging kakaiba at walang magawa ang kanyang mukha. Isang salita lang ang nais sabihin ni Terence, ito ay F***ing mahirap. Ang sining ng practitioner ng forger na ito ay sobrang komplikado, higit pa kaysa sa pinakakomplikadong refinement fire ng refiner na nakita ni Terence. Hindi lamang ito napakahaba, ngunit ang paraan ng paggana nito sa kanyang katawan ay lubhang kakaiba. Hindi lang iyon. Mayroon ding tatlong mga paraan upang makontrol ang intensity at temperatura ng pagforging ng apoy ng tatlong katangian. Sa madaling salita, mayroong 6 na pamamaraan dahil ang temperatura at intensity ng apoy ay dalawang magkaibang hanay ng mga paraan ng pagkontrol. Napaawang ang bibig ni Terence. Nai-imagine niya ang isang manghuhuwad na gumagawa ng sandata na may lahat ng uri ng mantra sa kanyang bibig, ang kaunting pagkakamali ay masasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Si Terence, sa kabilang banda, ay may sining ng Dragon Mastery. Bagamat maaari siyang mag-multitask, maaari niyang baguhin ang intensity at temperatura ng apoy gamit ang kanyang kalooban. Hindi niya kailangan gamitin ang komplikadong sining. Hanggat nagbago ang isip niya, mag-iiba rin ang nagpanday na apoy. Kung ikukumpara, ang sining ng Dragon Mastery ni Terence ay talagang madali. Kung alam ng mga manluloko na may ganoong simpleng paraan, maiinggit sila at magagalit. Natuwa si Terence na makita ito ni hindi niya alam kung gaano siya kaswert. Elder George, tama ka, ang akin ay itinuturing na simple. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. This time, hindi na siya nawala ng gana. Hehe, tama ba? Brett Linford, masyado kang naiinip, gusto mong maging manluloko sa loob lang ng 1.5 araw. Masyado mong minamaliit ang propesyon ng isang manluloko. Maraming sikat na manluloko sa kasaysayan ang nagsimula lamang magsaliksik at mag-explore ng mga palsipikado pagkatapos nilang habang buhay ng ranggo sa langit ay pinalawig ng walang katiyakan. Sabi ni Elder George. Sige, masyado akong naiinip. Tumango si Terence. Palagi na lang siyang naging maayos sa martial arts noon, pero sa pagkakataong ito, medyo nagulat siya. Matapos itong pag-isipang mabuti, huminahon siya at itinoon ang pansin sa pagbawi ng kanyang chi, naghahanda na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng forging fire. Nakatanggap si Yasi ng text message sa oras ng klase. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha ngunit mabilis na bumalik sa normal. Nangyari ang lahat sa isang iglap, at walang napansin na mali si Cheryl. Cheryl sis, kailangan kong pumunta sa banyo. Tumingin si Yasi kay Cheryl na may malungkot na mukha. May klase ka pa. Sigurado ka bang gusto mong pumunta ngayon? Si Cheryl ay nakikinig sa klase, at napakurap siya sa sinabi ni Yasi. Oo. Hindi na napigilan ni Yasi, iihi na siya sa pantalon. Sabi ni Yasi, namumutla ang mukha. Sige, pwede ka nang umalis. Hindi kita sasamahan. Tumayo si Cheryl, sinenyasan si Yasi na umalis. Tumayo si Yasi at tumakbo palabas ng classroom. Sinulyapan lang siya ng lecturer, ngunit hindi nagtanong ng kahit ano. Mahaba ang klase ng unibersidad, at tumagal ang isang klase ng 2 oras. Normal lang sa mga estudyante ang pagpunta sa banyo sa gitna. Bukod dito, kung ang isang batang babae ay nasa kanyang regla, kailangan niyang pumunta sa banyo ng mas madalas. Masyadong tamad ang lecturer na magtanong ng napakaraming tanong. Gayunpaman, hindi lumakad si Yasi patungo sa banyo pagkalabas niya ng silid-aralan. Sa halip naglakad siya papunta sa balkonahe sa dulo ng koridor, kinuha ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial ng numero. Mabilis na dumaan ang tawag, at isang boses na kinasusuklaman ni Yasi ngunit hindi naglakas loob na ipakita ang dumating, ito ay ang boses ng Hidden House York, Trevor. Yasi, ang bilis mo namang tumawag ulit this time. Nagulat si Trevor sa kanyang bilis. Anong problema? Kung gusto mong harapin ko si Terence, kalimutan mo na. Hindi ko siya mapapatay, sabi ni Yasi. Kalimutan na natin si Terence sa ngayon. Nagsalita na ang matandang ulo. Ang bagay na ito ay hindi mo maaaring salihan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito sa hinaharap.
Sabi ni Trevor. Nagulat at natuwa si Yasi sa parehong oras. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, naunawaan niya na ito ang resulta na ipinaglaban ni Terence para sa kanyang sarili. Malakas na ngayon si Terence, kaya niyang patayin ang Sky Class Master sa ilang segundo. Ang pagsuko ng Hidden House York kay Terence ay isang matalinong hakbang. But on the surface, Yasi only replied with an, "Oh," inferently. I see. May iba pa ba? Meron. Ito ang bagay na sinabi ko sa iyo tungkol sa matagal na ang nakalipas, sabi ni Trevor pagkatapos ng ilang pag-iisip. Panahon na para sabihin ito, kaya maging handa. Are you going to marry that young man? And then accept the inheritance? Bumilis ang tibok ng puso ni Yasi. Tama. Magsisimula na ang plano ng kasal at mana. Magsisimula na rin ang misyon mo. Sabi ni Trevor. Kung gayon, susundin mo ba ang dati nating kasunduan at pakakawalan ang mga magulang ko para makilala ko sila? Tanong ni Yasi pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Likas na hindi problema ang pagpapaalis sa kanya, ngunit para makilala mo siya, kailangan mo munang matagumpay na matanggap ang mana. Hindi mo natapos ang iyong misyon bago mo matanggap ang mana. Sabi ni Trevor. Sige. Napabuntong hininga si Yasi, kailan ka aalis? Wait for my notice. This time, I'm just letting you be mentally prepared. It'll take a few months at least, and a year or two at most. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito, kahit si Terence. Sabi ni Trevor. Alam ko. Walang magawang tumango si Yasi. Sige, binaba ko na ang tawag. Dahil doon, ibinaba ni Trevor ang tawag. Si Yasi na lang ang natitira, tulala na nakatayo sa balcony. Ilang sandali pa bago siya bumalik sa katinoan, itinago ang kanyang telepono, at naglakad pabalik sa silid-aralan. Gulong-gulo ang isip ni Yasi sa buong klase, at hindi na siya masigla gaya ng dati. Si Cheryl naman ay medyo nalilito, at hindi niya maiwasang magtanong pagkatapos ng klase, Yasi, anong problema? May iniisip ka ba? Ano bang nasa isip ko, Cheryl? Bakit mo tinatanong? Yasi grinned, hindi niya ito aaminin, syempre. Ang tagapagmana ay hindi lihim, ngunit ang hidden house na si York, ay hindi siya pinayagan na magsabi ng kahit ano. Hindi siya maglalakas loob na sabihin sa sinumang kasama ng kanyang mga magulang sa larawan. Sa katunayan, natakot din si Trevor na si Terence ay magdulot ng higit pang gulo. Si Terence ay hindi na katulad ng dati, at kung mahigpit niyang pigilan si Yasi na tanggapin ang mana, tiyak na aatakihin si Terence ng 5 elementong sekta. Gayunpaman, ang Hidden House York, ay madadami din, kaya natural, ang pagkalugi ay higit pa sa nakuha. Wala ka. Si Cheryl ay nalito rin si Yasi ang mayroon nito, ngunit tila hindi na. 2,945. Siyempre hindi. Tumango si Yasi. Sige, sabi niya. Hindi nagsalita si Cheryl matapos marinig ang mga salita ni Yasi. Nagsimula siyang maghinala kung naging masyadong sensitibo siya noon. Tama, Cheryl sis. Napakalakas ngayon ni Shield bro, papasok na siya sa Sky Class. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin natin sa hinaharap? Iniba ni Yasi ang topic na parang walang nangyari, pero siya lang ang nakakaalam na hindi niya ginawa. Ang sinasabi mo ay, ang pagkakaiba natin ni Terence, tama ba? Matalino si Cheryl, alam niya kung ano ang sinasabi ni Yasi sa sandaling binanggit niya ito. Palakas ng palakas si Terence, at lalong nagiging halata ang agwat sa pagitan nila. Kung pagkakaiba lang ng lakas, ayos lang. Tahimik ang mga babae, at ayos lang kung hindi sila gumamit ng armas. Ngunit ang problema ay si Terence ay nasa Earth Class late phase na, at ilang oras na lang bago siya pumasok sa Sky Class. Hindi magtatagal bago nangyari iyon. At kaya, ang problema ay sa sandaling tumuntong ang isang practitioner sa Sky Class, ang kanilang hitsura ay mananatili magpakailanman. Kahit na sila ay tatanda pa rin, sila ay magiging katulad pa rin ng hitsura nila kapag sila ay tumuntong sa Sky Class.
Sa ngayon, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ni Cheryl at Yasi at Terence, ngunit kapag si Terence ay nasa edad na 30s, ano ang mangyayari sa kanila? Sa oras na iyon, hindi ba siya magiging isang dalaga mula sa isang dalaga? Pero mukhang teenager pa rin si Terence, dahil siguradong papasok siya sa Sky Class sa loob ng 2 taon. Nagdilim ang mukha ni Cheryl sa naisip. May mga bagay na hindi niya inamin o naisip pero may pakialam pa rin siya. Ayaw niyang lumaki ng palaki ang agwat nila ni Terence. Oo, kahit ako ay medyo naiinggit kay Trixie sis kung may pagkakataon para matanggap ni Yasi ang mana, napakasaya niya. Sagot ni Yasi. Don't talk nonsense. Hindi magandang bagay ang mana. Di ba may gagawin pa tayong delikado mamaya? Pinandilatan ni Cheryl si Yasi ito ay dapat ay isang malungkot na bagay, ngunit ang mga salita ni Yasi ay tila ito ay isang masaya. Cheryl sis, seryoso ako. Kahit delikado, worth it na mapalapit kay Shield bro. Cheryl sis, why don't we find a chance to go for the legacy? Sabi ni Yasi. Yasi, kailangan mong malaman na hindi lang sino man ang makakakuha ng mana ito ay nangangailangan ng isang katawan upang magtrabaho kasama, hindi isang bagay na makukuha natin kung gusto natin. Iwaksi mo ang iyong hindi makatutuhan ng mga iniisip, sabi ni Cheryl na may mapait na ngiti. Dapat nating tulungan si Terence na makahanap ng angkop na sining ng practitioner para sa uri ng ating katawan. Sino ang nakakaalam, baka may isang sekta na magkagusto sa akin. Sabi ni Yasi. Hehe. Namalaya na lamang nina Cheryl at Yasi na wala si Jenny ngayon nang dumating sila sa parking lot. Nakasakay sila sa kanyang BMW X5M papunta at pauwi sa paaralan sa lahat ng oras na ito. Medyo hindi sila komportable nang hindi nila nakita ang kanyang sasakyan o figure. Noon lamang naalala ni Cheryl na siya ay pumasok sa paaralan sa Terence's Grand Cherokee kaninang umaga, at sinabi ni Terence sa kanila na si Jenny ay pupunta sa paghihiwalay upang magsaliksik ng isang imbensyon, at maaaring kailanganin ng mahabang panahon na nakahiwalay. Binati ni Terence sina Cheryl at Yasi nang makita niya silang naglalakad. Uuwi siya ng bahay para sunduin sila. Nasa sasakyan na si Little Chito. Tumingin si Cheryl sa front passenger seat at nakitang nandoon na si Chito. Oo. Tumango si Terence at lumingon para magtanong, Lil Chito, kumusta ang kapatid mo? Hindi ko alam. Hindi na siya lumabas ng kwarto. Ibinaba ni Chito ang libro sa kanyang kamay at mahinang sinabi. Sige, sabi niya. Si Terence ay hindi makapagtanong ng napakaraming tanong sa isang bookworm na tulad niya, malamang na wala siyang pakialam sa imbensyon ng kanyang kapatid, at wala itong gaanong pagbabago kung nariyan man siya o wala. Habang pauwi, muling nagring ang telepono ni Terence, at nagulat siya, si Quentin iyon. Quentin, bakit ka tumatawag ngayon? Alam ni Terence na napakabisi ni Quentin kamakailan naglalaban siya kay Irving para sa posisyong tagapagmana, at ang dalawa ay buong lakas na nag-aaway sa bahay. Wala siyang oras para makipag-chat kay Terence. Boss, ganito po. Ngayong weekend, magpapakain si Lolo sa tagong bahay namin Hale. Siyempre, kung hindi mo gusto ang lugar na ito, pwede kang pumunta sa ibang restaurant. Sinabi ni Lolo na gusto niyang kumpirmahin ang relasyon mo at ng Hidden House Hale, at pati na rin. Kumpirmahin ang aking posisyon bilang young master. Excited na sabi ni Quentin. Oh. Kumurap-kurap si Terence, hindi niya akalain na nakapagdesisyon na ang matanda. Sinabi ng matanda na ituturing niya ito sa hapunan bilang paghingi ng tawad, at ang kanyang saloobin sa Quentin ay nagbago ng husto, ngunit malamang na nahihirapan pa rin siya sa loob ng ilang araw. Parang naayos na. Tungkol naman sa sinabi ng matanda na maaari siyang pumunta sa isang restaurant, marahil ay dahil sa ayaw niyang isipin ni Terence na siya ay nasa teritoryo ng Hidden House Hale. Ngunit sa lakas ni Terence, ang isang tagong bahay lamang na si Hale ay hindi isang banta sa kanya. Naturally, pumayag si Terence, this weekend. Anong oras na? Saturday afternoon, 11 p.m. Boss, pumayag ka. Masasabi ni Quentin na pumayag si Terence. Punta tayo sa Hidden House mo Hale. 10:00 na ako.
Sabi ni Terence. Dahil imbitasyon iyon ni Quinten, kailangan niyang bigyan siya ng mukha. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagtanong si Cheryl, mayroon ka ba ngayong weekend? Oo, sabi ni Quinten na tinatrato ako ng Hidden House Hale sa hapunan, kailangan ko nang umalis. Oo. Tumango si Terence. Wala lang talaga. Buti na lang at matagal na kaming hindi namimili ni Yasi, at gusto ka naming sumama. Sabi ni Cheryl. O sige, sasama ako sa inyo sa Sunday. Tumango si Terence, sa pag-aakalang nahirapan sila. Hindi man lang sila nagpunta sa mall dahil natatakot silang magkaaway sila at magkagulo kapag wala siya sa bahay. Tama, Terence, nahanap na ba natin ang ating practitioner's arts? Casual na tanong ni Cheryl. Kung tutuusin, medyo nag-aalala siya sa mungkahi ni Yasi. Hindi pa. Ngumiti ng mapait si Terence. Maliban na lang kung bumalik siya sa 5-element sect kasama si Boss Bale isang araw, hindi siya makakahanap ng malaking bilang ng katugmang high tier na sining. Kung hindi siya maglalakas loob na hayaan sina Cheryl at Yasi na magsanay nito kung makakahanap lang siya ng ilang random na stall sa kalye. 2,946. Pagkatapos ng lahat, ang mga diskarte sa paglilinang ng kaisipan ay iba sa mga pamamaraan ng martial arts. Kung nilinang mo ang isa, kailangan mong patuloy na linfardangin ito. Kung lumipat ka sa isa pang kalahati, hindi lamang magiging napakababa ang rate ng tagumpay, ngunit madali ring magmukmak at lampoy ng iyong sarili. Kaya't hindi nang ahas si Terence na hayaan silang pumunta sa landas ng pagsasanay. Shield bro, ano sa tingin mo tungkol sa paghahanap namin ni Cheryl Sis ng lugar para tanggapin ang legacy? Biglang sabi ni Yasi. Mana. Saan ko ipapasa? Napakurap si Terence. Ito ay upang pumunta sa ilang sekta na uri ng apoy o sekta na uri ng ginto upang tanggapin ang mana. Sagot ni Yasi. Yasi, tumigil ka sa panaginip. Walang magawang sabi ni Cheryl habang sinisipa si Yasi. Kahit baliw ka sa lakas, hindi mo kailangang maging hindi maaasahan. Oh. Nipatikip ng bibig si Yasi sa pagkabigo. Nakangiting umiling si Terence, hindi sineseryoso ang sinabi ni Yasi. Pagkatapos ng lahat, ang Ice Palace at Yellow Earth High Sect ay hindi na kailangang mag-aksaya ng labis na pagsisikap upang makahanap ng tagapagmana kung sino man lamang ang makakakuha ng mana. Sige, huwag na nating isipin ito. Nahawakan ko na ang sinaunang antas. Kung may pagkakataon, tutulungan kitang humingi ng angkop na paraan ng paglilinang ng kaisipan. Naaliw si Terence. Sige, walang nagmamadali. Ayaw na ni Cheryl na dagdagan pa ang pasanin ni Terence, parang wala siyang pakialam kahit na nag-aalala siya. Haha. Kilalang kilala ni Terence ang personalidad ng Miss. Ngumiti lang siya ng pilyo, hindi pinahalata. Ano ba ang pinagdadaanan mo? Namula si Miss nang makita siya ni Terence. Pinandilatan niya si Terence, magmaneho ng maayos. Hindi nakaimik si Terence. Hindi na niya magawang ngumiti. Tama, kalasag bro, bakit biglang nagbago ang isip ng matandang Hale na iyon? Ilang araw na ang nakalipas, nagpapakita pa rin si Irving. Naisip ni Yasi na ang Hidden House Hale ay medyo kakaiba, walang anumang pagsasabwatan, tama ba? Yasi, bakit puro conspiracy theories ang pinag-uusapan mo? Hindi ba nagpadala lang ng 200 ang bahay ni Hale ilang araw na ang nakakaraan? Hindi ito masyadong inisip ni Cheryl. Iniisip lang ni Yasi na may mali. Sagot ni Yasi. Sige, mas mag-iingat ako. Tumango si Terence. Ang pang-anim na pandaman ni Yasi ay medyo tumpak kung minsan naisip niya na ang ugali ni House Hale ay masyadong mabilis na nagbago, ngunit ang bahay Fuller, bahay Pitts, at ang iba pang mga bahay ay mabilis ding nagbago ng panig. Humingi ng leave si Terence kay Boss Bale sa mga susunod na araw. Maliban sa pagpapadala kay Cheryl at sa iba pa papunta at pauwi sa paaralan, ginugol niya ang natitirang oras niya sa bahay sa pagsasanay sa pagpanday ng apoy. Kaya lang, hindi ito isang bagay na maaaring makamit sa isang araw, at si Terence ay maaari lamang kumalma at magsanay.
Dumating ang Sabado sa isang kisap mata, at nagmaneho si Terence sa Hidden House Hills Manor ng madaling araw. Gayunpaman, kahit na umalis si Terence ng alas 7 ng umaga, inabot pa rin siya ng higit sa 3 oras upang marating ang Hidden House Hills Manor sa isang abalang weekend. Marahil ay dahil nag-utos na ang matandang Hale, ang mga gwardya sa pribadong kalsada sa harap ng bahay ni Hale ay hindi na hamarang sa daan ni Terence. Pinadaan nila si Terence matapos makita ang kanyang sasakyan, at nakita ni Terence si Quinten na naghihintay sa kanya sa pasukan ng bahay ni Hale. Sa tabi niya ay ang matandang Hale at isang awkward na si Irving. Boss! Tuwang-tuwa si Quinten nang makita niya ang kotse ni Terence. Senior Linford. Medyo awkward ang hitsura ni Lolo Hale, ngunit kinuyam pa rin niya ang kanyang kamao at seryosong sinabi. Ito ay isang formal na pagbati kay Terence. Tinawag niyang Senior, si Terence dahil gusto niyang kilalanin ng Hidden House Hale ang pagkakakilanlan ni Terence. Haha, Boss Terence, ikinagagalak kitang makilala. Naisip siguro ni Quinten na wala nang babalikan pagkatapos ng awkwardness, mas naging friendly siya. Boss Terence, I heard that you came to me to break my legs. I was not there at that time, please forgive me. May oras ka ba ngayon? Tulungan mo akong baliin ang binti ko minsan. Irving. Kumunat ang noo ni Old Master Hale at pinandilatan ng mata si Irving, bakit mo ito dinadala sa ganitong oras? Nandito si Senior Linford para kumain, kung gusto niyang mabali ang kanyang paa, maraming pagkakataon sa hinaharap. Ang tagong bahay natin na si Hale ay magiging vassal family ni Senior Linford, kailangan mo pa ring mag-alala na wala kang pagkakataon. Natahimik si Irving matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama, isang kislap ng puot sa kanyang mga mata. Napatingin siya kay Quinten na nasa tabi niya pero tahimik lang. Kailangang aminin ng isa na medyo maganda ang pag-arte ni Irving na gawa niyang itago ang kanyang galit kay Old Master Hale at ang kanyang galit kay Quinten sa pagtanggal sa kanyang posisyon bilang tagapagmana ng bahay. Bagamat panandalian ang sama ng loob ni Irving, sinalo pa rin ito ni Terence. Gayunpaman, mas madaling maunawaan ni Terence ang mga pagbabago sa bahay ni Hale, tila ang puso ng matandang master na si Hale ay nagbago na sa katawan ni Quinten. Kung hindi, si Irving ay hindi magagalit, kahit na humiling ng ganyan anuman ang sitwasyon. Hindi bale. Kung gusto mong mabali ang iyong mga paa, maraming pagkakataon sa hinaharap. Mahinang sabi ni Terence kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay. Senior Linford, naghanda na ako ng handaan sa banquet hall. Gusto mo bang kumain muna, o gusto mong ituro kita sa paligid ng bahay at tingnan ang ating hidden treasure vault? Aster Hale. Kumain muna tayo. Sabi ni Terence. Ang Terence ngayon ay hindi na masyadong mausisa tungkol sa mga nakatagong bahay, mga treasuries. Ang kanyang lakas ay umabot na sa sinaunang antas, kaya ang mga abot tanaw ni Terence ay lumawak ng husto. At saka, nakita niya ang karamihan sa mga gamit ng Hidden House Hale sa Hidden House Summit. Sige, dito na please. Tumango ang ama ni Quinten at gumawa ng kilos ng paanyaya. Sinundan ni Terence ang matanda sa Hidden House Hale's banquet hall at nakita si Glade na abala sa pag-uutos sa mga disipulo na ihain ang mga pinggan. Nakita ni Glade si Terence at agad na binati ito ng may paggalang, Senior Linford, nandito ka na. Mangyaring umupo ng ganito. Dahil doon, itinuro ni Glade ang direksyon ng punong upuan kay Terence. Hindi tumayo si Terence sa seremonya, dumating siya sa bahay ni Hale para kumuha ng tagasunod, kaya hindi na kailangan ng mga formalidad. Pagkaupo, nakita ni Terence na parehong nakatayo sa gilid sina Quinten at Irving, kasama lamang ang matandang Hale at Glade na nakaupo sa likuran niya. Hindi niya maiwasang magtaka, Quinten, bakit hindi ka nakaupo? Boss, kami ni Irving ang younger generation, hiniling kami ni Lolo na maging waiter para pagsilbihan ka. Dahil family dinner ito, ayaw namin na nandoon ang mga alagad at mga katulong. At saka, hindi maganda na kumain kami kasama si Lolo at ang young master, paliwanag ni Quinten. 2,947. Ayos lang, kainan lang, nakangiting sabi ni Terence. Sabay na lang tayong kumain, bakit kailangan natin ng waiter? Hehe, Senior Linford,
wala kang dapat sabihin. Bilang junior, tungkulin nilang tumulong sa paghahain ng tsaa. Tumawa si Old Master Hale at ikinaway ang kanyang kamay. Senior Linford, hayaan mong buhusan ka ng alak ng Quinten. Sige, sabi niya. Hindi na nagpumilit si Terence mula nang sabihin iyon ng matanda. Sila ay nasa Hidden House Hale, at hindi maaaring baliwalain ni Terence ang matanda. Iba na ang mga bagay ngayon, pagkatapos ng lahat. Si House Hale ay ngayon ay nasa ilalim na pamilya ni Terence. Quinten, ikaw ang bahala sa pagbuhos ng alak, at si Irving, ikaw ang bahala sa pagpili ng pagkain. Napakaraming ulam dito, at ibibigay natin lahat kay Senior Linford. Quinten, ikaw din ang bahala dito. Kung naubusan ng alak si Senior Linford, ibuhos mo agad. Utos ng ama ni Quinten. Oo, Lolo. Sabay na sagot ni Quinten at Irving. Senior Linford, dahil family dinner ito, hindi na tayo masyadong magiging partikular. Sa tingin mo ba makakapagsimula na tayong kumain? Alam ng matandang Hale na hindi gusto ni Terence ang mga patakaran, kaya direktang nagtanong siya. Oo naman. Magsimula na tayo. Tumanggo si Terence. Dahil doon, kinuha ni Terence ang kanyang chopsticks at naglagay ng isang piraso ng side dish sa kanyang bibig. Kinuha lamang ni Lolo Hale at Glade ang kanilang mga chopstick pagkatapos gawin ni Terence. Hindi rin umupo si Quinten, nagbuhos siya ng tsaa at alak para sa tatlo habang si Irving ay abala sa pagtulong kina Terence at Lolo Hale sa pagkain. Palagi siyang kumukuha ng dalawang bahagi sa bawat pagkakataon, isa para kay Terence at ang iba ay para kay Kuya Hale. Para naman kay Glade, wala siyang pakialam. Naiintindihan ito normal para kay Irving na pagsilbihan si Terence at ang matandang si Hale. Si Glade ang pinakamahina sa kanilang dalawa, kaya kumuha na lang siya ng sarili niyang pagkain. Kung kukuha din si Irving ng kanyang pagkain, matatakpan ang katayuan ni Terence. Si Old Master Hale ang pinuno ng bahay, at siya ay isang matandang lalaki. Ginawa ito ni Irving bilang paggalang sa kanya, at ito ay makatwiran. Master Linford, ako, si Glade, nag-aalok ng toast sa iyo. Pagkatapos ng ilang kagat, itinaas ni Glade ang kanyang baso at tumayo. Noon, sinaktan ng aming nakatagong pamilyang Hale si Senior Linford, at umaasa kaming hindi ito mapaglabanan ni Senior Linford laban sa amin. Hindi namin alam kung sino ka noon, ngunit sa kabutihang palad, mayroon kaming isang matalinong tao sa Hidden House Hale Quinten. Kung makakatagpo kami ng isang matalinong master, naniniwala ako na ang mas matatag na pamumuno ng senior na pamilya ni Linford. Masyado kang magalang. Si Terence ay walang magandang impresyon sa Glade noon, naisip lang niya na ang taong ito ay medyo malupit kahit na iniisip niyang patayin si Loreline. Ngayong tinanggap na niya ang nakatagong bahay ni Quinten na si Hale, ayaw niyang bigyan ng labis na mukha si Glade. Kung makakabalik si Irving sa Hidden House Hale, dapat ay magagawa rin ni Loreline, di ba? Magagawa ba niyang maging isang babaeng pinuno ng angkan? Hindi inaasahan ni Glade na itatanong iyon ni Terence, hindi iyon sa kanyang inaasahan, at hindi niya alam kung paano tutugon. Light seal. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng Senior Linford? Sa tingin ko ay napakabuti ng ina ni Loreline. She's more than enough to be your wife. Sinaman ng tingin ng matandang Hale si Glade. Oo. Senior Linford, Ama, ibabalik ko si Loreline at ang kanyang anak sa Hidden House Hale bukas. Sabi ni Glade. Senior Linford, tungkol sa posisyon ng ulo. Nang marinig ni Terence na si Loreline ang magiging babaeng ulo, ang mukha ni Lolo Hale ay mukhang problemado. Sa totoo lang, napagpasyahan ko na sa piging na ito na si Quinten ang susunod na pinuno ng Hidden House Hale, Loreline. Ang mga salita ni Old Master Hale ay nagpabago sa mukha ni Irving. Nanginginig ang kanyang kamay, at nahulog sa lupa ang mga pagkaing dinampot na may tunog na, pa. Halatang nanginginig si Irving. Bahagyang kumunat ang noo ni Terence nang makita ang kalagayan ni Irving. Hindi kaya umimik ang matanda hanggang sa handaan? Bakit pa magkakaroon ng ganoong reaksyon si Irving? Irving, anong ginagawa mo?
Pinandilata ng matandang master na si Hale si Irving, hindi ka man lang makapulot ng ulam, ano ang silbi ng pagkakaroon mo? Lolo. Pasensya na, nanginginig ang kamay ko. Ang mukha ni Irving ay sobrang pangit, malapit na siyang umiyak. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Bagamat binabalak kong ipasa ang posisyon sa Quinten, siguradong parang elder ka sa Hidden House Hale. Buti na lang at hindi kayo magkasundo noon ni Master Linford, kaya hindi kita ginawang tagapagmana ng bahay dahil gusto kitang protektahan, naiintindihan mo ba? Malamig na bumantong hininga si Old Master Hale at sinabing, kapag naging tagapagmana ka ng Young Master, tiyak na hindi magiging masaya si Senior Linford. Naiintindihan ko, Lolo. Ang mukha ni Irving ay mapatla. Tumingin si Terence kay Irving, malalim ang iniisip. Tila totoo ang lahat, ngunit naramdaman ni Terence na ito ay medyo hindi natural. Dahil ang matandang Hale ay pinainom na siya ng pagkain at ginawang subsidiary niya ang Hidden House Hale, kung gayon ang pag-akyat ni Quinten ay hindi napigilan. Gaano man katanga si Irving, dapat niyang maunawaan ito, tama ba? Bakit parang hindi talaga alam ni Irving ang sitwasyon ngayon, at pinagpapantasyahan pa rin siyang maging tagapagmana ng bahay? Gayunpaman, hindi talaga masabi ni Terence kung ano ang nangyayari. Ano ang ginagawa ni Irving ngayon? Mukhang maganda ang mood ni Irving, seryoso niyang pinagpatuloy ang paglalagay ng pagkain sa mangkok ni Terence pagkatapos ng bulyo. Medyo namumutla pa ang mukha niya, pero hindi na siya nagtaas ng tanong. Hindi mabilis ang takbo ni Irving, kaya matitikman ni Terence ang bawat ulam na kukunin niya. Una, hinarap niya si Hale, at pangalawa, gutom na gutom si Terence. Sa gana ni Terence, hindi nakapulot ng maraming pagkain si Irving. Nagtanong lang si Irving pagkatapos matikman ni Terence ang lahat ng ulam, Senior Linford, alin ang gusto mo? Ipapabili pa kita. Not bad. Ang chef ng pamilya mong Hale ay dapat may kumpara sa isang 5-star hotel. Marunong ka talagang mag-enjoy sa buhay. Si Terence ay isang master chef mismo, at kahit na nakita niyang masarap ang pagkain, tiyak na espesyal ang chef. Hehe, pasensya na po. Kung nagustuhan ni Senior Linford, pwede po kayong kumain ng madalas. Tumawa si Old Master Hale. Nakita ni Irving na walang sinabing espesyal si Terence, kaya sinimulan niyang kunin ang pagkain sa mesa. Sa pagkakataong ito, si Terence lang ang kanyang inihahain, at ang matandang Hale ay mabusog pagkatapos kumain ng kaunti sa bawat ulam. 2,948. Kumain ulit si Terence at medyo nabusog. Old Master Hale, pag-usapan natin ang seryosong negosyo ngayon. Tama, oras na para pag-usapan ang seryosong negosyo. Pinaikit ng ama ni Quinten ang kanyang mga mata at ngumiti. Gayunpaman, kakaiba ang kanyang ngiti. Anong tinatawa-tawa mo? Kumunat ang noo ni Terence. Terence, kumusta ang pakiramdam mo? Biglang tanong ni Old Master Hale. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence sa tanong. Palagi siyang tinatawag na senior ni Terence noon, at ngayong tinatawag siya ng matanda na Terence. Naramdaman ni Terence na may mali. Dagdag pa, tinatanong siya ng matanda kung kumusta siya, may problema kaya. Anong ibig mong sabihin dyan? Malamig na tiningnan ni Terence ang matanda, huwag mong sabihing may iniisip ka na naman. Hehe, Terence, oras na para bayaran mo ang utang mo sa amin. Tumayo si Lolo Hale at tumingin kay Terence na may kalahating ngiti. Terence, sa tingin mo ba may mali? Nalalason ka. Nalason. Nalason mo ang pagkain. Tanong ni Terence. Bagamat nagtanong si Terence, hindi siya naniwala. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay nakatira sa mga kaldero ng gamot mula pa noong siya ay bata, at siya ay napakasensitibo sa lason. Kung may lason ang pagkain, mapapansin niya ito, hindi tulad ngayon. Bukod pa rito, mayroong alert function ang Jade ni Terence. Kung ang pagkain ay talagang nalason at maaaring pumatay sa kanya, ito ay mag-aalerto sa kanya, ngunit si Terence ay hindi nakatanggap ng anumang alerto. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya naniwala. Not bad. You can try it. Circulate your heart cultivation and see what happens.
Mahinang sabi ni Lolo Hale habang nakatingin kay Terence. Ang incantation para i-activate ang heart technique. Hindi namamalaya na sinimulan ni Terence na iikot ang sining ng Dragon Mastery, ngunit sa kanyang pagtataka, nalaman niyang hindi niya magagamit ang purong chi sa kanyang katawan. Ang sining ng Dragon Mastery ay hindi ma-activate. Ano ang nangyayari? Nagulat si Terence. Parang pinipigilan ng kung ano ang chi sa kanyang katawan. Hindi lamang niya magagamit ang sining, ngunit napagtanto din niya na hindi niya kayang bumuo ng pinakapangunahing bomba ng enerhiya. Paano ba? Hindi ba? Naging hipo na malambot ang paa mo. Ha. Alam ni Lolo Hale na si Terence ay nahulog sa bitag sa isang tingin sa kanyang mukha. Not to mention, ang lason na ibinigay ng Hidden Yu family ay talagang kapaki-pakinabang. Paano mo nagawa? Tanong ni Terence, madilim ang mukha. Ang lason na ito ay isang sinaunang lason. Gayunpaman, hindi ito eksaktong lason. Hindi ka nito papatayin, at hindi rin ito makakaapekto sa iyong normal na buhay. Pipigilan lamang nito ang iyong lakas at gagawin kang isang ordinaryong tao na hindi magagamit ang iyong lakas. Paliwanag ni Old Master Hale. Ano? 1,000 taon na lason. Pinagmasdan ng mga mata ni Terence ang mga pagkaing nasa mesa na subukan na niya ang bawat isa sa mga ito, ngunit hindi niya matukoy kung aling ulam ang may problema. Imposible York, N. Kahit hindi lason, basta makakasama sa katawan ko, bakit hindi ako binigyan ng babala ni Jade? Tama, 1,000-year poison. You don't need to look at it. Actually, hiwalay-hiwalay ko silang nilason. Bawat herb ay hindi lason, pero kapag pinaghalo, magiging lason. Terence, pamilyar ka sa ganitong paraan ng pagkalason, tama ba? Mahinang sabi ni Lolo Hale. Sumaowang Hale. Naalala ni Terence ang panahong iyon noong siya ay nasa unang paaralan ng Starfield. Nagkaroon ng insidente ng pagkalason sa estudyante, at si Leandro ang gumamit ng nakamamatay na 7 halamang gamot na lason na ibinigay ni Sumaowang sa kanya. Isa-isa niyang nilagay ang lason sa bawat ulam at pinaghalo. Haha, parang hindi ka tanga. Na-detoxify mo York, ng lason last time, pero this time hindi mo na kaya dahil hindi pa ni-detox ang lason ngayon. Haha. Tumawa ang matandang Hale, Terence, hindi mo man lang napanaginipan ito, di ba? Haha, sinabi ko kay Irving na bigyan ka ng bawat ulam para malason ka ng hindi mo alam. Hindi ko inaasahan. Ang Medicine King na si Hale ay magkakaroon ng ganitong kakayahan, hindi ko masyadong inisip iyon. Hindi na ito inisip ni Terence sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Medicine King Hale ang parehong paraan upang lason ang mga tao noon, kaya natural na inisip ni Terence na ang Medicine King na si Hale ay nakakuha ng lason sa pagkakataong ito. Sa wakas ay naunawaan ni Terence kung bakit walang babala. Ito ay dahil walang problema sa bawat isa sa mga halamang gamot sa lason. Nakainan niya ito ng hiwalay. Walang panganib kapag kumain siya ng bawat ulam ng mag-isa. Bagamat ang Jade Pendant ay maaaring magbigay ng maagang babala ng panganib, imposible para sa Jade Pendant na maging napakatalino upang pag-aralan ang isang ulam na lason lamang kapag pinaghalo. Dagdag pa, marahil ito ay dahil ang lason ay hindi lason sa lahat, ngunit isang race eta. Hindi ito magdadala ng anumang panganib na nagbabanta sa buhay kay Terence, kaya hindi ito binanggit ni Jade. Kahit na ano, nahulog pa rin si Terence dito, ngunit medyo nalito siya, matandang Hale, nang maglagay si Irving ng pagkain sa plato ko, kinain mo rin ito. Kinain ko lang kasi nakita kitang kumain. Dahil walang panlunas sa lason na ito, bakit ayos ka lang pagkatapos mong kainin ito? Hahaha, tanga. Ang lason na ito ay mabisa lamang sa mga practitioner sa ilalim ng Sky Class, patuloy ng matandang Hale, walang silbi para sa mga nasa itaas ng Sky Class ito ay matutunaw ng mag-isa. Sa kasamaang palad, kahit na ako ay nasa unang bahagi ng Sky Class, ako ay isang tunay na Sky Class Master. Ikaw, sa kabilang banda, ay maaaring makapatay ng isang Sky Class sa kalagitnaan ng York, Jito sa isang segundo, ngunit ikaw ay isang mabisang York, Jito ng Earth Class laban sa iyo.
Paano ka ba naloko? Napaawang ang bibig ni Terence. Hindi niya akalain na magiging ganito kasama ang matanda. Ngumiti siya ng mapait, mukhang wala ka talagang balak na kilalanin ako bilang boss mo. Itinuring mo akong kaaway noon pa man. Tanong ni Terence, ngunit talagang sinusubukan niyang bumili ng oras at maghanap ng paraan upang harapin ito. Gayunpaman, ang hindi niya magawa ay na kahit paano niya sinubukan, hindi siya makahanap ng mabisang solusyon. Ang laso na ito ay katulad ng sinabi ng matandang Hale, hindi ito mapapagaling. Siya ay isang Earth-class late phase, ano ang magagawa niya kapag ang kanyang lakas ay natigil dito? Makagawa man siya ng paraan para makrak ito, at least, wala siyang mahanap na maganda ngayon. Tama, Terence, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Isa akong Sky Class Master, tutal sa tingin mo bibigay ako sa iyo. Malamig na bumantong hininga si Old Master Hale at sinabing, ngayon, sabay nating bayaran ang ating luma at bagong mga utang. Irving, ibaba mo siya. Oo. Lolo. Sa wakas ay nagpakawala si Irving ng hangin. Tumawa siya at hinawakan ang kwelyo ni Terence mula sa likod at binuhat siya. 2,949. Nagulat si Terence. Napagtanto niya na hindi na niya kayang labanan pa si Irving. Bagamat itinuturing na malakas ang katawan ni Terence sa mga normal na tao, wala siyang paraan para labanan ang isang Earth-class master tulad ni Irving. Si Quentin ay ganap na natigilan, hindi niya akalain na ang kanyang lolo ay nagsisinungaling sa kanya, palagi. Walang intensyon ang kanyang lolo na tawaging boss niya si Terence. Gusto niyang siya ang maging pinuno ng bahay at gusto niyang maging maayos ang pakikitungo niya kay Terence. Lahat ng ito ay peke. Ginamit lang siya. Gayunpaman, nakayuko lang ang ulo ni Quentin, hindi na siya ang mapusok na Quentin mula noon. Pagkatapos ng pag-aresto sa bahay, siya ay naging mas tuso at hindi gagawa ng anumang bagay na walang ingat. Iniisip ni Quentin kung paano lutisin ang problemang ito. Sa kanyang lakas, kahit na mahulog siya sa matandang master na si Hale, wala itong silbi. Maliban sa pagtatapon ng kanyang buhay sa walang kabuluhan, wala siyang silbi. Gayunpaman, hindi magagamit ni Terence ang kanyang lakas ngayon. Para siyang isda sa chopping block. Maging si Irving ay madaling makontrol si Terence. Imposibleng asahan na si Terence ay magbabalik tanaw. Quentin, ano sa tingin mo? Walang sinabi si Quentin, ngunit nagtanong ang matandang Hale na may kalahating ngiti. Lolo, bilang tagapagmana ng Hidden House Hale, natural na dapat unahin ng Quentin ang mga interes ng bahay. Ang desisyon ni Lolo ay desisyon ni Quentin. Sabi ni Quentin. Ha! Narinig ni Irving ang sinabi ni Quentin at napaisip siya na sisiraan na ba siya ng bait. Sa panahong ganito, hindi mo ba masasabing isa itong gawa? Gusto mo pa bang maging young master? Gayunpaman, nang may sasabihin pa sana si Irving, naantala siya ng tingin ng kanyang ama. Tumingin si matandang Hale kay Quentin, interesado, oh. Ibig sabihin, alang-alang sa mga nakatagong benepisyo ni Hale sa bahay, maaari mong patayin si Terence. Natural. Matigas na sabi ni Quentin, dumadaloy ang dugo ni House Hale sa mga ugat ko, anak ako ni House Hale. Lolo, kahit na medyo hindi ako comfortable sa paggamit mo sa akin para papatayin si Terence, naiintindihan ko na gusto mo siyang patayin, kaya napagpasyahan kung tumayo sa tabi mo. Ito ba talaga ang iniisip mo? Hindi inaasahan ng matandang Hale na si Quentin ay makikipaghiwalay kay Terence ng ganito. Ito ay masyadong madrama. Alam ko, Lolo, hindi mo maipapasa sa akin ang posisyon ng tagapagmana ng bahay sa pamamagitan lamang ng isang pangatlong antas ng tableta, ngunit hindi ko maitatanggi na nagsimula ako sa parehong antas ni Irving. Bagamat mas malakas siya kaysa sa akin pagkatapos uminom ng tableta, 2 beses na akong napasubok, at mas may karanasan ako kaysa sa kanya. Mayroon din akong Queenly, kaya mas mahina ako kaysa sa kanya, at hindi ko alam. Makipagkompetensya. Dahan daw ang sinabi ni Quentin, lohikal at makatwiran ang kanyang mga salita. Lolo, hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng patas na pagkakataong makipagkompetensya. Haha, syempre kaya mo. Biglang tumawa ang matandang Hale.
Buti naman ganyan ang iniisip mo. We hidden houses follow the survival of the fittest rule. Competition is the only way to motivate you. Lolo. Nagiba ang mukha ni Irving, hindi niya akalain na papayag ang matanda sa kahilingan ni Quinten, pero hindi iyon ang sinabi niya noon. Irving, alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit tama si Quinten, ikaw at siya ay nagsimula sa parehong simula, at pareho kayong nag-ambag sa hidden house sale, hindi mo maaaring hilingin sa iba na huwag makipagkompetensya sa iyo. Sabi ng matandang Hale. Oo. Walang magawang sabi ni Irving. Bagamat hindi niya alam kung bakit nagbago ang isip ng kanyang ama sa huling sandali, hindi niya ito kayang suwayan ngayon. Tumango lang siya. Medyo nagalit si Terence sa biglaang pagbabago ni Quinten, ngunit pagkatapos kumalma, napagtanto niyang may mali. Tila hindi alam ni Quinten ang nangyari ngayon, nakatago siya sa dilim, kung hindi ay hindi niya magagawa iyon. Si Quinten, sa kabilang banda, ay nagtaksil sa kanila at sumali sa hidden house hillside. Ito ay medyo kakaiba. Alam ni Terence kung anong uri ng tao si Quinten, at kailangang may iba pang dahilan para sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya naman, hindi na nagsalita si Terence at nanood lang. Ang nangyari ngayon ay isang pagpapala, hindi isang kalamidad. Kung ito ay isang kalamidad, hindi niya ito maiiwasan. Dahil nalasan na siya, walang ibang pagpipilian si Terence kundi lampasan muna ito. Quinten, bagamat iniisip ni Lolo na nagsasabi ka ng totoo, para masubukan ka at maging tunay kang kwalipikadong maging tagapagmana ng hidden house Hale, dapat mong alisin ni Irving si Terence ng magkasama. Nakatingin si matandang Hale. Ito ang tunay na layunin ng matanda, gusto niyang patayin ni Quinten si Terence, at malamang na nasa matinding sakit si Terence, tama ba? Napakalupit na makitang pinagtaksilan siya ng sarili niyang nakababatang kapatid at sinampahan siya ng patalim ng butcher. Walang problema. Mabilis na sabi ni Quinten. Lolo, naisip mo ba na gusto ko siyang kilalanin bilang boss ko? Napilitan akong gawin iyon. Dinala mo si Irving pabalik sa bahay ni Hale at ginawa siyang una sa Linfordier sa posisyon ng young master, ano ang magagawa ko? Para maprotektahan ang sarili ko, kailangan kong humanap ng ibang paraan at tawagin si Terence na boss ko, pero gusto ko pa rin na maging pinuno ng Hale na ito. Pahalagahan mo ito. Kaya, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Irving, kaya ko itong sarili ko. Oh, ikaw. Sige, patayin mo na si Terence. Nagtataka na tumingin kay Quinten ang matandang Hale, ngunit tumango pa rin siya. Oo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito na hugasan ang aking kahihiyan, Lolo. Tuwang-tuwang kinuyam ni Quinten ang kanyang mga kamao, matagal ko nang gustong patayin si Terence, isa akong disipulo ng isang tagumpay, nakakahiyang tawagin ang isang freelancer na amo. Natigilan si Irving sa mga salita ni Quinten, ito ba talaga si Quinten? Hindi kaya ito ang totoong siya, at ang naunang siya ay isang ilusyon lamang? Hindi ba ito si Quinten ay medyo napakaplano? Hinihintay niya si Terence na maging boss niya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Nagpaplano ba siyang bumalik sa hidden house Hale isang araw? Sa pag-iisip na iyon, sinulyapan ni Irving ang kanyang lolo, ang dalawa ay may tahimik na pagkakaunawaan, ang bahaging ito ng Quinten ay masyadong nakakatakot. Quinten, very good, very good. No wonder I've always felt that your attitude towards me was a little pretentious. It was all a act. Mukhang nagkamali ako sa iyo. Tumingin si Terence kay Quinten at nagsalita. Napahinto si Quinten, pero malamig na ngumiti. Ano ang silbi ng pag-alam? Ngayong nasa pintuan ka na ng kamatayan, walang kwentang magsalita. 2,950. Ang ama ni Quinten ay tumingin sa kanyang apo nang may pagtataka, na parang hindi niya ito kilala. Dahil doon, dumating si Quinten sa harap ni Terence at itinaas ang kanyang kamao, handang atakihin si Terence. Gayunpaman, ibinaba niya ang kanyang kamao matapos itong itaas. Quinten, bakit wala kang ginagawa? Kumunat ang noo ni Master Hale at nagtanong. Lolo, kung mamatay si Terence sa tagumpay natin Hale, masama ito sa atin. Biglang sabi ni Quinten. Unfavorable.
Anong ibig mong sabihin? Malamig na tiningnan ni Old Master Hale si Quinten, maaaring ang sinabi mo noon ay kasinungalingan lang, at ang tunay mong layunin ay palayain si Terence. Bumilis ang tibok ng puso ni Quinten, ngunit nanatiling tuwid ang mukha niya. Paano ito posible? Gusto ko lang sabihin na medyo sensitibo ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Terence. May mga tagasunod siya sa sinaunang antas, tulad ni Feng Shishang mula sa Hidden House Fane at Chok mula sa sinaunang banal na Kamauhol. Ang dalawang ito ay Sky Class Masters, at hindi natin sila makakaharap doon, at hindi natin sila makakayanan doon. Master ng Yellow Earth Sect, Earth Overlord, na tumanggap ng pabor ni Terence. Ang taong ito ay katulad ng kanyang pangalan, sobrang mapagmataas, isang munting overlord. Kung nalaman niyang namatay si Terence sa aming nakatagong bahay na si Hale at dumating para maghiganti, hindi namin siya makakalaban. Oh! Ang mga salita ng matandang Hale ay parang isang balde ng malamig na tubig na binuhusan sa kanyang ulo. Siya ay kumalma rin. Hindi siya tanga, totoo na gusto niyang harapin si Terence, ngunit hindi niya magawang maging kaaway na hindi niya kayang harapin dahil lang kay Terence. May katuturan ng mga salita ni Quinten, madali para sa isang sinaunang sekta na sirain ang isang nakatagong bahay, kaya kailangang mag-ingat si Elder Hale. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Hahayaan na lang ba natin si Terence? Siyempre hindi natin siya pinapaalis. Dati akong tagasunod, at kilalang kilala ko siya. Ang lason na ito ay tinatawag na 1,000 taon na lason, ngunit walang sino man ang makakagarantiya na malulunasan ito ni Terence. Kaya sa palagay ko, dapat nating pilayin si Terence at pakawalan siya. Masyadong maraming kaaway si Terence, sabi ni Quinten. Hindi lang tayo ang nakatagong bahay Hale. Hidden House U, Hidden House York, Gun Mountain Sect, Golden Bell Sect, at ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Kahit sino sa kanila ay madaling papatayin si Terence. Bakit tayo dapat magsapalaran at maging kontrabida? Pilayan siya. Nawala ang mga hinala ni Old Hale matapos marinig ang sinabi ni Quinten. Tumango siya at nagpatuloy, then how do I cripple him? Baliin natin ang lahat ng kanyang mga paa at pagkatapos ay sirain ang lahat ng kanyang mga meridian. Sa ganitong paraan, kahit na malagpasan ni Terence ang mga paghihigpit ng lason, hindi niya magagamit ang kanyang mga sining. Sabi ni Quinten. Magandang ideya iyan. Hanggat ipinapalaganap natin ang balitang si Terence ay may kapansanan at nalason, natural na susundan siya ng mga tao para maghiganti. Hindi na natin kailangang ilabas ang ating ulo. Sige. Tumango ang ama ni Quinten. Kung ganoon, gawin mo. Sa katunayan, gustong patayin ng matandang Hale si Terence doon at pagkatapos, ngunit napakaraming tao ang nakakaalam nito. Kung talagang dumating ang laki ni Terence para maghiganti, hindi ito kakayanin ng Hidden House Hale. Kailangan nilang tumira para sa pangalawang pinakamahusay, ngunit ang ideya ni Quinten ay hindi masama. Hindi sapat na pailay lang ang mga meridian. Kailangan kong idagdag ang dantian. Pinutol ni Irving, kung nawasak ang kanyang mga meridian, ang recovering pill ay maaari pa ring kumpunihin ang maliit na bahagi nito. Kung ito ay naayos, kung gayon si Terence ay maaaring magkaroon ng ilang mahiwagang paraan upang linferdangin at sirain ang kanyang dantian. Hindi siya makakatunaw ng anumang mga tableta pagkatapos. Kahit na uminom siya ng recovering pill, ito ay walang kabuluhan. Nagbago ang mukha ni Quinten. Gagawa siya ng lahat ng planong ito para lang protektahan si Terence. Alam niyang may paraan si Terence para mabilis na makabawi, at iyon ang dahilan kung bakit iminungkahi niyang sirain ang kanyang mga meridian. Siyempre, hindi niya alam na ang mga meridian ni Terence ay hindi mababawi kung wala ang sining ng practitioner. Sinusunod lang niya ang sarili niyang kaltas para makabuo ng isang plano na lubos na mapoprotektahan si Terence at pigilan si Terence na mamatay kaagad, ngunit hindi niya inaasahan na napakasama ni Irving na magdagdag ng paylay sa kanyang dantian. Bumilis din ang tibok ng puso ni Terence, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit.
Nang marinig niya ang pag-uusap ni Quentin tungkol sa pagsira sa kanyang mga meridian, alam niyang hindi siya pinagtaksilan ni Quentin, gusto lang niyang tulungan siyang makaahon sa panganib. Si Terence, sa kabilang banda, ay nakahanap ng paraan para gamutin ang lason. Ang inspirasyon ni Terence ay nagmula sa isang 5 hakbang na lakas na nakakalat na lason na nalason niya noon. Upang malutas ang pagbabawas ng antas ng epekto ng lason, uminom siya ng chi gathering pill at lumampas sa limitasyon ng antas na nag-alis ng lason. Ngayon, maaaring gamitin ni Terence ang chi gathering pill at malagpasan ang limitasyon sa antas. Kapag naabot na niya ang Sky Class, ang 1,000 taong lason ay mawawalan na ng silbi, tulad ng kung gaano katanda si Hale ay maayos na ngayon. Kaya naman, nakahinga ng maluwag si Terence matapos marinig ang mga salita ni Quentin. Hanggat makakaalis siya ngayon, kaya pa niyang iligtas ang sarili niya. Ang kailangan lang niyang gawin ay uminom ng recovering pill para ayusin ang isang maliit na bahagi ng kanyang meridian, at pagkatapos ay uminom ng chi gathering pill para malagpasan ang level barrier. Pagkatapos nito, magagamit ni Terence ang chi sa kanyang katawan para ayusin ang kanyang nasirang katawan at mga meridian. Ang hindi niya inaasahan ay gumawa si Irving ng panibagong plano, ang sirain ang kanyang dantian. Kapag ang elixir ay pumasok sa katawan ng practitioner, ito ay matutunaw sa dantian ng practitioner. Kung ang dantian ay nawasak, kung gayon ang elixir ay magiging walang silbi. Hindi maiinom ni Terence ang recovering pill para mabawi ang ilan sa kanyang mga meridian, at hindi rin niya mainom ang chi gathering pill para malagpasan ang level limit. Tama, andyan pa si dantian. Natural, hindi makapagtalo si Quentin, pipilaitan lang niya ang sarili na sabihin ito. Bilisan mo, tamaan mo siya. Yang braso mo, tatamaan ko, ng legs niya. Tuwang-tuwang sabi ni Irving. Hindi lang ako ang lumalaban. Kumunat ang noo ni Quentin. Paano kung siya ang nag-aaway? Mas mabuti nang maging masaya na magkasama kaysa maging masaya ng mag-isa. Naiinip na si Irving, lalaban ka ba o hindi? Kung ayaw mong lumaban, mauna na ako. Dahil doon, itinaas ni Quentin ang kanyang binti at nagpadala ng sipa patungo sa binti ni Terence. Si Terence ay nakatayo doon, hindi man lang nag-abala kay Dodge. Alam niya na kahit may butterfly steps siya, hindi siya makakalabas sa hidden house nang walang suporta ng purong chi. At saka, madali siyang habulin ng matanda hanggang sa kanyang bahay, at kung wala siya roon, maaari pa niyang gamitin sina Cheryl at Yasi para pilitin siyang magpakita. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.